ng puso niya na makapag-soul win sa labas. Yun. Di na rin po ako magpapakatagal po. Let us open our Bibles po in 1 Thessalonians 5:16 to 23. Say amen po if nandyan na po sila. Yun po. 1 Thessalonians 5:16 to 23. Ako na lang po ang magbabasa po. Sundan nyo na lang po sa pagtingin po. 1 Thessalonians 5 verse 16. Rejoice evermore. 17. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesyings. Prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. 23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ang title po ng aking devotion po for this night is Let Us Be Prepared. Let us pray po. Heavenly Father, we praise and thank you po sa kabutihan po na pinagkaloob niyo po sa amin sa buong maghapon for keeping us safe. Kami nakarating po ng maayos po dito sa Panambahan. Muli, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran po sa aming mga nagawang pagkukulang sapagkat kami po naging makasalanan. Panginoon, muli, we ask for your guidance, the wisdom and knowledge na kakailanganin po namin sa araw-araw, lalo na po sa gabing ito, na mapag-aralan muli ang iyong mga salita. Ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan na mapakinggan ang iyong mga salita. Gamitin niyo lang po akong instrumento na mapapahayag po ang iyong mga salita. Kayo lang po ang mag-glorify sa gabing ito. Muli, Panginoon, sinasama rin po namin sa panalangin ito ang katagumpayan po ng operation ng aming mahal na pastor. Gabayan niyo po sila, bigyan niyo po ng comfort, especially ang kanyang sambahayan, kay Ma'am Carol, kay Ma'am Diadem, Ma'am Precious, Sister LJ, Sister Adriel, sa kanyang mga apo, na nawa po ay tuloy po sa panalangin po para sa katagumpayan ng kanyang operation. Muli, Panginoon, sa iyo lamang po ang papurit, pasasalamat. Lahat na ito ay dinadalayan po namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Yun po, ang title po ng aking devotion is Let Us Be Prepared. Bali yung salita dito na prepared, siningit ko lang yung salitang prayer kasi yun nga po, tayo po ay inatasan ng ating mahal na pastor na magpahayag ng theme for the month is all about prayer. Kung babasahin po natin yung context po kanina, yung regarding po sa prayer, we all know po ang Thessalonica is a large port city sa Aegean Sea, sa Greece. We all know na nababanggit na rin po dito sa pulpit na itong lugar na to ay nandito yung mga iba't ibang mga naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. But still, meron pa rin ilang mga believers na naniniwala sa totoong Diyos. Kaya po dito sa ating nabasa po na verses po, nagbigay si Paul ng kanyang mga final exhortations kung paano ihanda yung sarili sa pagdating ng Panginoon. Dito na po tayo sa sa ating devotion. Matanong ko lang po sa araw na po nito, sino po ba yung bago umalis nagdasal muna for safety? Yan. We all know na lahat naman tayo nagdadasal tayo. We all praying na maging safe yung ating mga errands, naway maging successful. Kung hindi man maging successful, to God be the glory pa rin, di ba? Dito na tayo sa first point. Sabi po dito sa verse 16, rejoice evermore. We must pray for constant joy, sabi dito. Pag sinabing constant joy, hindi nagbabago, continuous pa rin. Sa pagpapanalangin po natin, yes, nagkakaroon tayo ng emotional breakdown, nakakaramdam tayo ng naiiyak tayo, hindi dahil malungkot tayo. Nakakaramdam tayo ng gantong emosyon kasi nagiging masaya tayo dahil meron tayong nalalapitan na Diyos na binibigyan tayo ng comfort sa araw-araw. Even though sa mga circumstances na dumarating sa buhay natin, still, ang Panginoon nagiging faithful sa atin. Tulad nga din po sabi kanina sa mga testimony,
may mga pagkakataon na, yun nga, di ba sabi, may nagawa yung isang tao sa parent niya or sa magulang niya, pero still nandun pa rin yung pag-iisip niya na burden pa rin yun kasi may kaluluwa yung tao eh. Kumbaga, yung Panginoon, kumikilos pa rin sa puso natin even though hindi tayo faithful sa Kanya. Isa yun yung sa mga pinagpipray natin na even though na malungkot yung mga nangyayari sa buhay natin, still, dapat maging masaya pa rin tayo dahil napapakinggan pa rin ng Panginoon yung mga prayers natin. Sabi nga po sa Philippians 4, verse 4, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." Ano man yung mangyari sa buhay natin, purihin pa rin natin yung Panginoon through prayer. Sabi rin po sa Romans 12:12, "Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer." Ano man yung dumating na mga pagsubok sa buhay natin, whether it blessing man yan, may mangyari man sa ating hindi maganda, dapat maging habit natin yung maging habit pa rin natin yung pagdadasal. Kasi we all know, yung prayer, it is a communication natin personally sa Panginoon. Huwag natin kakalimutan na sa pagising sa umaga, magpapasalamat tayo sa Panginoon kasi lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, yung mga binibigay niya sa atin, ay lahat nagagaling sa Kanya. Walang sa atin. Yun po yung point number 1, pray for constant joy. For point number 2 naman po, sabi po sa verse 17, pray without ceasing. So ang ating point number 2 is we must pray continuously. Patuloy pa rin tayo sa pagpapanalangin. Sabi po sa Psalms 55:17, "Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice." Diba? Sa umaga pa lang, dapat after natin mag-devotion, kasama pa rin yung prayer. Diba? Pag alis natin sa bahay, nananalangin tayo for our safety na malayo tayo sa aksidente, or pwede rin natin sabihin na nagpipray din tayo sa mga kapatiran natin na umaalis din ng bahay, na maging safe din sa kanilang mga errands. One of the best examples in the Bible sa pagdating sa pagpipray is si Daniel. Kung makikita po natin sa Daniel 6:10, sabi po dito, "Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime." Ito yung mga panahon na para nagsama-sama yung mga matataas yung posisyon na may laban sa kanya, na hinikayat yung hari na gumawa ng decree na magdasal. Pero still, si Daniel, nagpatuloy pa rin siya sa pagpe-pray niya sa Panginoon. Kasi alam niya, ito yung communication niya sa Panginoon, ito yung makakapag-glorify sa Kanya. Tayo bilang mga Kristiyano, ito dapat yung maging habit natin sa buhay natin. Although, we all know po na dito sa mundong ito, maraming mga struggles, maraming disturbances, may mga distractions, especially sa social media, maraming mga distractions po dyan. Pero dapat, yun nga po, sabi rin po dito na kung ayaw nating masira or hindi maging kapakinabang yung buhay natin, manatili tayo sa kalooban ng Panginoon through prayer, sa pagbabasa ng Kanyang salita, namnamin natin. Hindi lang siya basta babasahin, kumbaga talagang pagtutuunan natin siya ng panahon na mapag-aralan. Yun po yung sa point number 2 natin is we must pray continuously. Yan, medyo mabilis lang. Pero 4 points po ito. Dito sa point number 3, sabi po sa verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesyings, prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil." Sabi dito, in everything give thanks. So dito sa point number 3 natin, we must pray despite circumstances. Kumbaga, kung ano po yung mga dumarating sa buhay natin, sabi ko nga po kanina, whether it is a blessing or kung ano man yung mga struggles na dumarating sa buhay natin, still, manalangin pa rin tayo. Huwag po natin gawin yung nakasanayan dati na mananalangin lang tayo kapag may blessing lang.
Pero kapag may problema, hindi tayo mananalangin, magreklamo pa tayo sa Panginoon. Sabi, bakit ganito ganyan lang? Bakit si ganito ganyan? Nagkakaroon pa tayo ng kasalanan kasi nagkakaroon tayo ng inggit sa puso natin. Hindi natin, imbis na sabihin natin na praise the Lord na pinagpala si kapatid, nagkakaroon pa tayo ng kasalanan ng inggit na si ganito, buti pa si ganito, ganyan. Bakit ako, pares naman kami nag-giving or nagtatights, pero ba't hindi ako pinagpala? Mas maganda, i-reflect natin yung sarili natin. Kasi baka mamaya, hindi naman baka, nasa atin talaga yung problema. We must reflect on ourselves kasi kung titingnan lang natin yung kapwa natin, hindi tayo nagsaserve sa Panginoon. Kumbaga, parang tinitingnan na lang natin yung kapwa natin. Tingnan natin muna yung sarili natin kasi baka mamaya, nasa atin talaga yung problema. Yun po. Sabi po dito, quench not the spirit. Hindi natin dapat mauwaw tayo spiritually. Ibig sabihin nito, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Dito po, meron po akong sub-points. Una po dito is search. We must search the scriptures. Sabi po sa John 5:39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Sa umaga pa lang, di ba, nagde-devotion na tayo. Hindi yung pagising natin sa umaga, inahanap na natin agad Facebook. Tapos inahanap natin yung mga blind item, si ganito, ganyan, ganyan. Inuuna pa natin yung mga chismis. Di ba? Mas maganda na unahin natin yung salita ng Panginoon, yun yung ibahagi natin sa kapwa natin. Para hindi lang tayo yung pagpapalain din yung kapwa natin. Pangalawa po, sabi rin po dito, we must seek. Sa Isaiah 34:16, seek ye out the book of the Lord and read. No one of these shall fail, none shall want her made, for my mouth it had commanded, and his spirit it had gathered them. Sabi po sa verse 20, despise not prophesying. Ibig sabihin lang po nito, wag po natin i-reject yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ano yung nakasulat dito, hindi ito mag-fail, hindi siya mawawala. Kumbaga ito yung salita mismo ng Panginoon eh. We must follow His commandment. Yun po, and sa subpoint C or number 3, we must study. Hindi lang natin siya basta hanapin lang, hindi lang natin siya basta basahin lang. Siyempre, we must study. Sabi po sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. We must study the word of God po. Hindi lang siya basta binabasa. Kasi kung babasahin lang natin, paano natin ma-apply sa buhay natin kung di natin siya pag-aaralan? We all know na ang salita ng Panginoon, hindi siya ganun kadali mapag-aralan pero exciting. Kung mapapakinggan natin yung mga nagte-testimony dito ng mga preachers, yung mga individual po na sinasabi nila na papasalamat sila sa Panginoon kasi malaya po tayo nakakabasa ng salita niya. Unlike po sa mga ibang bansa na talagang mahigpit silang pinagbabawal na maglabas ng Bible, still yung Panginoon, napaka-faithful pa rin sa atin. Malayo tayo sa gera, may corruption, pero at least malayo tayo sa gera. Tsaka malaya pa rin tayo sa pagpapakalat ng salita ng Diyos. Kasi yun naman talaga dapat yung kailangan natin gawin, yung which is the Great Commission. Yun po yung point number 3 ko, we must pray despite circumstances. Kung ano man po yung mga dumating na pagsubok sa buhay natin, yun nga po, still manalangin pa rin tayo. Kung ano man yung mga dumarating sa buhay natin yan, na blessing yan, magpasalamat tayo. Kung problema man po yan, still magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon kasi binibigyan tayo ng problema eh. Kasi pag binigyan tayo ng problema, doon nasusubok yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi kung walang mga problema na to, paano tayo lalapit sa Panginoon, di ba? Parang bihira lang ako makarinig ng isang mayaman na nagpasalamat sa Panginoon nang walang problema. Kaya, yun, nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. And point number 4, sabi po dito sa verse 23, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body
be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Sabi po dito in our point number 4, we must pray for our conservation until Jesus comes. Ito yung point na kung saan we all know na ito ang sigurado na ang Panginoon darating. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam yung oras, kung anong date, pero ang sigurado doon, darating po ang Panginoon. Pero syempre, bago dumating ang Panginoon, kailangan natin maganda para sa sarili natin. Kasi baka mamaya, after neto, baka dumating yung Panginoon eh. Dapat maging handa pa rin tayo. Dapat equip po tayo sa salita ng Diyos. Sabi po dito, we must conserve ourselves. Nung nabasa ko po sa Google, ang sabi ng conservation, we must preserve. Di ba? Meron tayong mga testimony meron tayong mga prayer request po na sinasabi na prayer request for the preservation of our testimony sa mga kapwa natin, sa mga non-believers, na especially sa trabaho. Yun po, patuloy tayong manalangin sa preservation ng ating testimony kasi ito yung magiging reflection natin towards dun sa mga non-believers at makakilala din sila sa Panginoon. Sabi po dito sa 1 Thessalonians 1 and 2, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Sa panalangin po natin, wag natin syempre kalimutan yung mga kapatiran na nangangailangan din ng panalangin. Hindi lang basta yung sarili lang natin, yung kailangan natin pagdasal. Parang narinig ko na rin dito sa testimony na, yun nga po, kapag tayo po ay nananalangin, hindi naman wag naman sana. Unahin natin, i-prioritize natin yung mga nagre-request ng prayer nila. Wag lang yung prayer lang natin. Kasi parang pag tayo lang yung nagdasal para sa atin, nagiging selfish tayo. Kailangan maging maging comfort din tayo sa kapwa natin na through prayer, pinagdadasal po natin sila, na ma-preserve sila, maging blessing sila sa kapwa kapatiran. Yun. Sabi rin po dito, paano ba na pe-preserve? Kasi ang tao, meron pong tatlong katauhan or kataong matawag doon. Which is, ito po yung spirit, soul, and body. Actually, ito yung magiging discussion ng Sunday School sa Sunday ng Raiden. Pero pahapyawan ko lang po. Sabi po dito, yung first po, spirit. Spirit, ito po yung God-conscious part of man. Sabi po dito sa Psalms 32 verse 2, blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guilt. And then sa Ecclesiastes 12:7, then shall thus return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So kapag ang tao namatay, yung spirit babalik yan sa Panginoon. Sabi rin po yung pangalawa po, yung soul. Ito yung the seat of personality, which is, ito yung mga emotions natin, ito yung will, ito yung sa mind. Sabi sa Matthew 16:26, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? And sa letter C po, ito yung body, ito yung nakikita natin sa mundong ito. Ito yung may iwan dito sa earth after tayong mamatay. Which is also included the senses, our action, our behavior. Ang sabi sa Genesis 3:19, in the sweat of thy face shall thou eat bread, till thou return unto the ground, for out it was thou taken, for thus thou art, and unto thus shalt thou return. Itong body natin, hindi siya magtatagal. Kumbaga, after we die po, ito, tama ba yung term? Maagnas ba? Ganun. Hindi siya magtatagal. Kumbaga, hindi siya immortal. Sabi rin po sa Romans 12:1, itong ating katawan ay dapat maging isang living sacrifice. Habang tayo nabubuhay, we must preserve po ito
habang wala pa po ang Panginoon, habang naghahanda po tayo sa kanyang pagdating, dapat yung itong ating katawan ay dapat maging living sacrifice. Sabi nga po, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sabi nga rin po kanina na ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Kaya medyo hindi naman sa nandidiri. Yung sa mga taong may mga tattoo, hindi ko alam, parang dinidisrespect nila yung templo ng Panginoon. Kaya imbes na kahumuhian natin sila, idaan natin sila sa panalangin. Kasi yun naman talaga yung way natin para maisalba sila sa Panginoon. Huwag natin isipin na nagkatato yan, may kasalanan niya, kriminal yan. Huwag natin isipin na gano'n. Kasi lalong lalayo yan sa atin kasi iniisipan natin sila ng hindi maganda. Bagus, pagparin natin sila na malaman nila yung katotohanan na ganun siya. Pero kasi marami pa rin kasi mga nagmamatigas, sabihin nila, nagpapatato sila kasi remembrance ng ganto, minamatay silang ganyan. Meron pa nga ako nakita, nagpatato siya, mag-girlfriend pa lang sila. Nung nag-break sila, binura niya, nilagay niya ng bulaklak. Ngayon naman, naglagay ulit ng pangalan, nilagay doon sa may tangkay. Nakita ko yun Tapos after ilang months ulit, naghiwalay sila. Nilapatan nila ulit yung pangalan. Kaya minsan nakakalito rin yung tao Maraming gustong gawin sa buhay nila na hindi maintindihan. Kaya sa ngayon, kailangan ma-preach muna talaga yung salita ng Diyos Kailangan malaman lahat ng tao na yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Darating talaga yung mga time na may expose lahat ng kasalanan Di ba ngayon, social media pa lang, marami ng klase ng kasalanan yung lumalabas. Kaya pati yung mga mapa-senior man, mapa-young people man, professional man siya or hindi, lahat kita-kita, expose lahat po ng mga kasalanan Kaya pag-pray na lang talaga natin na itong ating bansa, hindi lang bansa, yung buong mundo, na hindi na talaga bubuti, palalanan ng papunan palala Yun yung mga signs talaga na darating na ang Panginoon Pero hindi natin talaga tiyak kung kailan. Ang sigurado lang talaga, darating siya. Yun yung sigurado. Kaya yun po, sabi po dito, kapag tayo po'y nananalangin, dapat kailangan maging masaya pa rin tayo. The more we pray, the more we rejoice. Kaya nga po tayo nananalangin kasi nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga blessings na na-receive natin. Hindi lang blessings, sa mga pagsubok din, di ba? Kaya yun. For in my conclusion po, sabi po dito, when joy and prayer are married, their firstborn child is gratitude. Kapag tayo po ay nananalangin ng may kasiyahan po sa puso natin, ang resulta po nun is tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon through prayer. Feeling ko naman kasi kapag may dumating sa buhay ng isang tao, hindi yan gagawa ng paraan or parang imposible na kakausap yan sa Panginoon through prayer na may marireceive na ganyan. Darating yan na darating. Usually, yung iba nga kapag ang tao namamatay na, doon na lang nananalangin Kapag malapit na silang mamatay or pag nakaramdam na sila ng mga sakit, yung mga ganito ganyan, may mga realizations na ganito pala yung buhay, napakahirap. Kaya mas masaya pa dati Bata pa lang tayo, nag-iikot-ikot lang dyan, nag-iingay lang, kung ano yung makuha, yun lang, di ba? Nagiging masaya. Kaya yun, for my parting verse po, dito po tayo sa Philippians 4:6. Sabi po dito, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Dito po sa verse na to, wag tayong pakasigurado sa mga bagay-bagay. Kaya dapat lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, idaan po natin lahat sa panalangin. Whether good or bad, still manalangin po tayo sa Panginoon. Yun lamang po, magandang gabi po. Magandang gabi po. To God be the glory po.